Hello guys, kumusta na kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan dahil sa COVID-19. Stay at home lang tayo guys. So ngayon guys, isi-share ko sa inyo kung paano mag battery operated ng headlight with relay. So sa ngayon, itong motor ko naka battery operated na to, pero wala pang relay dahil naka full wave na to. At hindi ko na maipapakita guys kung paano siya gumagana na ang nagda-drive ay yung stator niya. So ngayon guys, i-try kong i-on lang na naka battery operated talaga. So yan, naka-on na pa yan. On ko yung switch, yung park light yung gumagana. Pangalawang switch, yung headlight. Hi, hello. So yan guys, yung dito sa intro ko, nandito ako ngayon sa bukid kasi napapahangin ako at bigla akong naisip to, kaya ito guys, umpisahan na natin sa bahay na guys. So ayan guys, binaklas ko na lang to para mas madali tayo. So dito guys, meron pala akong kunting pagbabago dito sa wiring ko dahil nung binattery operated ko to, ginagamitan ko to ng 3-way switch, hindi na yung stock switch. So sa inyo guys, yung mga stock, ituturo ko pa rin sa inyo. So ito yung doon sa stock, bali yung doon sa akin, tinanggal ko lang. Pero kung dito sa inyo stock pa, so kung magbabattery operated kayo, so itong wire na to, ito yung pinakauna, ito yung nagdugtong dito sa stator na wire, na ito rin sa isang socket na to. Itong pula na socket, itong yellow niya, ito yung galing doon sa stator. At saka itong gray guys, mamaya na i-discuss ko rin. So dito muna tayo, balik tayo dito. So dito guys, kung iba battery operated nyo yung motor nyo, ito lang ikakat nyo to para wala na siyang dugtong doon dito sa hindi na siya dugtong dito. So ito ikakat nyo to, wala nakat na to, ito na yung itatap nyo dito sa ECC, itong orange. Dito lang ako kumukuha guys, kasi dito, kung dito pa tayo sa baba, malayo na, pareho lang naman to yung orange. So yan guys, yun lang, ikakat nyo to, itong dilam na to, yung pinakauna ha, kasi yung sa akin na meron kasi itong kunting pagbabago dahil sa switch eh. So kaya hindi ko na to ginamit, kasi itong isang na to, ito yung papunta doon sa switch dito, yung sa high and low. Kaya nga pala guys, hindi ko na ginagamit to dahil ang ginagamit ko ay 3 switch na. Iba kasi yung connection ng 3 switch. I-explain ko sa inyo guys kung bakit. Kasi dito guys sa stock, kung napansin nyo, magkadikit lang yung wire. Kasi ito, kung ilalagay natin dito sa 3-way switch, iba na kasi yung function niya. Kasi yung unang on nito, park light, ito dalawa, pag naka-on siya, sumasabay na yung park light kasi 3-way na yung gamit ko eh. Kasi, at saka ang hirap niya tanggalin. Dapat kasi itong pangalawa dito na sa pangatlo kung yung 3-way switch ang gagamitin. Kasi itong setup na to para to sa park light. So yun guys, ipakita ko kung bakit hindi ko na ginamit. Kasi nga dahil ang hirap niya tanggalin, kaya bumili lang ako ng pati dalawang socket. Kasi guys, i-explain ko, kasi hindi talaga pareho yung yung orientation ng wiring niya. Kasi ito yung sa park light, tingnan nyo guys, magkatabi sila. Ito yung common, pag on mo lalabas agad ng supply, kasi yun yung doon sa dilaw. Ito naman yung sa headlight guys, ito. So tingnan mo, yung una, susunod wala, kasi yun yung to sa park light, dito sa park light wala, dito siya sa huli. Kaya yun kasi kanina sa dilaw, ang hirap tanggalin, kaya bumili lang ako ng bagong socket. So dito guys, ang isa nito, kahit alin dito ang ilalagay nyo ang common, pwede. Kasi hindi naman ito magkadugtong dito silang dalawa eh. Ito lang talaga yung magkadugtong dito, kahit dito sa switch.
yung dito lang talaga yung may connection. Wala to, bawat dito sa taas at sa baba wala talagang connection yan. Kaya meron silang tig-isang supply. So dito guys, kahit alin dito yung gagawin yung common sa dalawa, pati dito sa taas na. So ibabalik ko na. Ito yung sa headlight, ito yung sa backlight. Yun nga pala guys, kung paano ko winire to para magiging battery operated. So dito sa baba guys, park light, nagtapa ko ng isa dito sa ECC dito sa kulay orange na wire. Ito yung ECC, ito yung dito sa ito guys, oh, sa baba sa park light. Sa taas naman guys, para sa headlight, itong kulay blue na may karugtong na pula, ito naman na tinap ko dito sa ECC pa rin para magiging battery operated yung headlight. So ito guys, bali wala na tong connection kasi ito wala, yung dalawa wala na talaga kasi nagay ako ng bagong socket. So yung itong pula guys na dinugtong ko sa ECC dito punta sa switch. So yung output niya itong green, ito yung pinalit ko sa isang linya dito sa ito na papuntang high and low ng switch. So itong green, itong may kulay white at saka blue. Sandali guys, no, tatanggalin ko dito. Ito na yun guys, ito yung galing dito sa yung sa green, yung sa taas, yung sa switch. Yan ang dinugtong ko papunta dito sa switch, sa switch na high and low. So tanggalin ko lang guys, no? So ito na yun guys, yung switch. Dahil hindi ko na nagamit yung may dilaw kanina na socket, ito yung sana yung karugtong niya, yung sa gitna. Kaya pinutol ko na lang dahil naglagay ako ng panibago, dahil pinalitan ko yung socket dahil ang hirap talaga tanggalin. So ito na yon ang doon sa galing sa switch na output wire. Maliban dito sa gitna, itong dilaw rin at saka puti, ito yung sa high and low. So itong yellow, ito yung high, at saka yung white, ito yung low. So yun guys. So yung dito sa gray guys, kasi ito yung supply papunta sa park light. So ginawa ko na rin siyang battery operated. Kinat ko siya, ito kinat ko. So yung kaputol niya guys, dinugtong ko na siya dito sa output ng dito sa baba na switch, na kung saan dumaloy yung kuryente palabas. So ito na yung output niya guys, dumaan na siya ng switch, itong tinapan ko ng sa gray. So dito, kaya battery operated na rin yung mga yung accessory ko dito guys para sa park light. Itong isang linya nakadating sa ECC sa baba, pati yung isa sa ECC. So dito meron na silang supply. So yan guys, ipakita ko muna. I-on ko na muna yung switch, ignition. So yun guys, itong unang switch i-on ko. Ito ipakita ko. Baka battery operated to ha. Yan yung park light. So hindi pa naka-on yung headlight. So i-switch ko naman yung diretso, yung sa pangalawa. So yan na guys. Kaya may kunting pagbabago yung dito sa wiring ko, yung sa switch. So ito guys, naka battery operated na pero wala pa siyang relay. Madali lang naman mag battery operated, yun lang, i-cut mo lang to kung sa stock nyo. Tapos itong dito banda, huwag na nyo nang gamitin. Yung dito lang papunta ang gagamitin nyo, dito wala na, no. Tapos
tap nyo doon sa ECC, yun, battery operated na. Dito guys, i-share ko is paano lagyan ng relay. Kasi ito okay na, naka battery operated na. Off ko muna guys. So meron akong relay dito guys. So ito guys, yung relay. Kahit 4 pin o 5 pin na gamitin nyo, okay lang. So ito guys, may socket na siya. Ito 4 pin relay to. So i-discuss ko muna guys kung ano yung connection niya. So dito sa relay guys is meron siyang 30, may 85, 86 at 87. So sa pag-wiring guys, dito ang 86 at 85, ito yung trigger. So ito yung susupply natin ng negative at positive. Kahit alin dito guys, yung sa 86 or 85 ang magiging negative nyo, pwede magkabaliktad. At saka yung 30 is direct siya sa battery. Yun ang common natin, direct sa battery. Kasi dito sa 85 or 86 meron na tayong positive na isa, pero galing lang sa susian para pag on lang natin, doon lang siya maggagana. Kasi kung direct lang natin siya sa positive, palagi na siya naka-on. So itong 85 at 86, kahit alin dito, negative or positive. At itong 87 ay papuntang load. So ito guys, meron na siyang socket. Ilalagay ko. So ito na. So dito guys, meron siyang, yung kulay niya, iba kasi yung kulay dito eh. So dito guys, is yung red, ito yung common, itong 30, itong dilaw, 85, saka isang dilaw 86, itong blue, ito yung 87. So yun guys, iwa-wiring na natin. Tanggalin ko muna guys yung mga code. So ayan guys, umpisahan natin i-wire yung relay natin. So dito guys, tatanggalin ko na yung sa switch kanina, yung supply nya. Tanggalin ko muna to. So dito guys, unahin ko is itong 87, hindi, 86. So yung 86 guys, kahit saan, negative or positive. So sa positive natin ilalagay guys, dito natin sa ilalagay sa accessory line. So guys, itong 86 is positive. So sa ECC ko siya ilagay guys, 86. I-tip nyo agad guys yung mga dinudugtong nyo para wala kayong makalimutan. Lalo na pag positive yung dinudugtong nyo tapos makalimutan nyo, baka mag grounded. So yan guys, nakabit na yung 86. Susunod naman guys is itong 85. So yung 85 guys is negative. Pwede siya sa body ground guys, or pwede direct siya sa negative. So dito guys, kita ko lang, meron akong nakalinya dito na negative. Itong kulay green. So dyan lang ito makuha ng negative kasi nakagapang na yan dito. Itong green, kasi yan ang ginagamit ko sa busina. So, ito yun guys, yung green negative. tulan ko lang ng konti. Ito guys, tinip ko na yung 85 sa negative. Yan. Okay na. So susunod guys is itong 87 muna. So yung 87 guys is ito yung sa load natin. So nakabit natin siya doon sa dito guys. Yung kulay pula na tinap natin kanina sa ECC. Ito yung pula na dumadaan sa switch, nagsusupply sa switch para gumagana yung headlight natin, na pupunta naman doon sa high and low. So yun guys, itong pula, ito ang dito natin ikakabit yung 87, yung sa load. I-tape ko muna guys yung kulay red.
So yan guys, ikabit natin siya dito sa 87, itong kulay blue. Oops. So 87 guys is load para sa mga load natin. Okay. So yung natira lang guys is yung 30. So yung 30 guys is diretso sa positive ng battery. So dito guys, meron na rin akong kagapang na kita ko lang. So dito guys, itong kulay sa positive, itong kulay brown, dumaan na rin siya ng fuse. Dapat may fuse guys para secure. Yung kulay brown, so sikip kasi dito eh. So ito yung guys, ito hindi na umabot, dinugtungan ko na lang ng kulay violet. So ito yung positive guys na direct sa battery. So ito yung guys, yung kulay brown na direct sa battery, dinugtungan ko ng violet. Dito natin i-connect yung number 30. So i-connect natin guys. So ito guys, tong number 30 sa positive, direct sa battery na dumaan sa fuse. So ito guys, nakabit ko na yung 30 ito sa positive. So yan guys, kompleto na. So yan guys, tip kasi positive to, delikado pag hindi mabutan. Lagyan ko lang ng konti guys. So yan guys, kompleto na yung pag-wiring natin dito sa relay. So i-test na natin siya guys. Ilagay ko muna yung headlight. And guys, nakabit ko na, switch ko muna guys. Kasing tagahawak yan. Yan, on ko muna. So yan guys, switch. So yan guys, off, on. Try natin. So yan guys, i-high-unlock ko yung ibang kulay. Yan yung high guys, puti. Yung low ko, low. Tatlong kulay, yan yung low ko. High, low. High, low, low. So yan guys, naka-relay siya. Try natin itong tanggalin guys kung gumagana ba siya dahil sa relay. Try natin tanggalin yung relay. So yan guys, di ba namatay dahil wala yung relay. Yan guys, binalik ko yung relay ng on. So yan guys, sana nakatulong ako sa inyo kung paano i-battery operated yung headlight natin at saka i-battery operated na may relay. So iba kasi yung relay guys dahil yung relay pinapadami niya yung ampere. Iba kasi yung dami sa lakas, kaya pinapadami niya yung kuryente. So yan guys, sana may naitulong ako sa inyo. At sana guys, huwag niyong kalimutang suportahan yung channel ko. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel. Thank you guys. Pero hindi ko ito ginagamit guys, no?